saksi sa Double B! Saksi sa Double B! Alright, ilang araw na rin natin pinag-uusapan yung pagpasok dito ng mga peking gamot, Lala. At yung pagbebenta rin ng gamot online. Na ngayon ay naging paksa nga ng Senado, di ba? Oo, naging mainit. Naging mainit na paksayan. Ano? So ngayong araw na ito, tayo po'y pinalad at makakausap po natin ang tagapagsalita po ng Food and Drug Administration, si Attorney Kay Ann Mangundayaw Borlado. Spokesperson po ng FDA, mga kapuso. Attorney, thank you for coming over. Yes. Live siya. Live Opo, na live nandito po ngayon si Attorney Kay. Buhay na buhay, mga kapuso. Si Attorney Kay. Si Attorney Kay Ann. Attorney, bati ka muna. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa sir, no? At ma'am, maraming salamat po sa opportunity, no, na maimbitahan ng Food and Drug Administration on behalf of our Director General Attorney Paulo Teston. Ayun, alright. Marami sasagutin. At buti naman, nandito kayo para Ladies ipaliwanag. first. Oo. Unahin na po natin kasi lumabas doon sa pagdinig, di ba, yung reklamo na napaka-obvious, napakadali na makita, kalat daw yung pagbebenta ng mga fake meds, pati yung mga prescription drugs na walang prescription ay nabebenta. So ang tanong doon, paano daw po ba yung inyong pagmamonitor? Bakit tila walang ginagawa ang FDA? Ano pong inyong posisyon doon, Attorney? Actually, kami po sa pangunguna ng aming Field Regulatory Operations Office ay nagsasagawa ng hakbang, no, patungo po kung paano natin susugpuin yung mga peke or counterfeit na mga gamot. When we say counterfeit po, Ms. Lala, ibig sabihin nito ay pwede siyang peke, pwede siyang unregistered, hindi siya nakarehistro sa Philippine FDA, or po pwede rin naman po na siya ay substandard or falsified, meaning hindi siya ganun ka-epektibo, ang kanyang nilalaman ay kaunti compared dun sa required talaga or yung kanyang pinepresent sa kanyang mga packaging. Oo, kasi po, Attorney, nasabi din doon na marami kayong nakakasuhan pero tila wala namang nakukulong, wala talagang mabigat na penalty, kaya kumakalat pa rin sila. Ano po bang nangyayari doon? Pero aminado rin kayo, di ba, kulang kayo sa tao, pero ay bakit nga ho kahit sa isa man lang sa daming reklamo ay walang nakukulong? Bakit ganun po, Attorney? Ako, maraming salamat sa pagkakataong maipaliwanag ko yan. Nung ngayon pong 2025, meron kami actually 14 conviction. However, these conviction of the criminal cases, ang penalty po na ipinapataw ng ating hukuman ay pag-impose ng fine. So magbabayad po sila. So kapag po sinabi ng hukuman na ikaw ay magbibigay ng fine at hindi ikaw makukulong, ito po ay labas na sa ambit ng aming authority as the Food and Drug Administration. Although on the administrative side po, under Republic Act 9711 o yung Food and Drug Administration Act, meron po tayong ini-impose na mga administrative penalties naman po, and kasama din po dito is yung pagbabayad ng multa or ng mga fine. So ito, but what we have right now po, we have pending of 3,007 and meron po kaming above 40 na mga orders of execution na po ito. This is based up for last December 2025. Bago ko iba to kaya Joel, ano tong mga kaso po na to? Yung mga penalties lang, fine. Ano yung mga kaso nila? Nagbenta ng peke? Yes po, nagbenta Ibig sabihin, pag nagbayad po sila, pasensya na po kung nagbayad po sila ng fine, edi paano makakalusot po sila uli? Paano sila di ba dapat Sabi matanggal ni Lala, multa lang Hindi no? parang parang mababa po yung penalty para talagang matanggal sila sa merkado. Matapang hindi ba Attorney? siguro matapang ba yung ating batas, Attorney? Laban dito. Doon po sa 9711, kasi nga po ang Food and Drug Administration ay hindi naman po siya judiciary. Kumbaga kami po ay executive level, no? So we are functioning as the quasi-judicial. Hanggang doon po kami sa administrative penalties, no? Yun po kasi ang sinasaad ng batas. Pero nito po, nung umupo si Director General Paulo Teston last May 2025, talaga pong pinupursige niya na maamyendahan po or ma-review itong ating 9711 dahil nga po nung time na ito ay na-craft nung 2007 or naging batas nung 2009, kailangan, syempre po marami na tayong innovations, no? Technology, andyan na ang online marketing. So it's about time po, we believe that
it's about time for us to review and amend the 9711. Yun nga, tama yung sinabi po niyo. Saktong-sakto, solid na solid yung binanggit ni Attorney Kay. Yung online selling in the age of technology, in the digital age, lahat na ibebenta na online eh. Di ba? At nagulat ako, pati gamot. Na hindi naman na kailangan na reseta pero binebenta online. I Napakadali. don't know, ma'am, paano niyo po pulis po yun? Kasi napakahirap pong ipulis yan. Ang mga platforms mismo, siguro dapat papanagutin natin dahil pinapayagan nilang maibenta ito. Agree po ako dyan, no? Kami po, no, meron kaming dedicated online monitoring team. Okay. So, Okay. last year, as of December 2025, meron po tayong na-monitor na up to more than 3,000, no, na mga unregistered food and health products na binebenta po online. So kami po ay nakikipagtulungan or nakikipag-coordinate sa mga online platforms gaya ng Lazada, Shopee, TikTok, Facebook, Meta, para po i-take down nila to. Meaning, kailangan kasi magpe-present sila ng Certificate of Product Registration or Certificate of Product Notification for Cosmetics kung saan po sinasabi na ang kanilang mga binebenta online ay rehistrado ng Food and Drug Administration. Ano? So, importante po yan because kapag po hindi nakarehistro sa FDA, hindi po natin pwedeng i-guarantee na ligtas yung produktong ibinebenta nila online kasi hindi po dumaan sa masuring pagsusuri po, no, ng FDA. Pero ma'am, the fact na nakaalpas at naibenta online, kung di nyo nakita, ay hindi nila they will not take it down, di ba? Wala ba silang pananagutan doon? Di ba dapat requirement na bago mo tanggapin yan, dapat lahat ng mga rekisitos, lisensya, permiso, hinihingi mo bago ito payagang lako no, sa online. merkado. Pero kung hindi nyo sinita, hindi ite-take down. Wala pa pananagutan ng mga platforms, ma'am? Dapat po meron silang pananagutan and ito po ay hindi saklaw, no, ng Food and Drug Administration dahil under the E-Commerce Act po ang may jurisdiction po dito sa ating mga online platforms ay hindi lamang po FDA kundi ibang ahensya din po ng gobyerno. Ito po, attorney, yung isa pa ho sa sinasabi, ang hirap daw ho kasing kumuha ng permit. Paano ho ba ang proseso talaga sa FDA? At ang tagal daw ho, ang iba'y taon daw ang inaabot. Ganun ho ba talaga, Attorney Kay? Actually, ngayon po, no, talagang meron kaming mga backlogs, no, particular po kami sa mga sa digitalization. Ito po ay isa sa mga ginagawa naming hakbang para po mapabilis ang aming serbisyo, no, ang aming public service. Sa katunayan po, nilaunch namin ngayon ang aming website kung saan mas madali na po siyang magagamit, no. So ang layman's term namin diyan is user-friendly po siya, Okay. no. So kumbaga pwede na pong i-submit ang inyong mga requirements so Okay. para for the registration. So ideally, gaano katagal dapat magantay ang isa nag-a-apply Pagka ng kumpleto FDA po approval o requirements, pag so. provided kumpleto po requirements? Opo, sa amin pong Citizens Charter, ang tinatakda po talaga ay 20 days, no, for the review. However, yung pong aming mga prescribed timelines due to our limited human resource, medyo nahihirapan po. Kasi, for example, no, sa drugs po, ang drugs natin pag nire-review po ang mga gamot, no, syempre matataas po ang papel niya ng mga dosye. Syempre po, kapag yan ay kakainin, kapag yan ay ituturok sa ating katawan, masusi po ang pagsusuri ng ating mga evaluators, andyan po ang ating mga doktor, ang ating po mga food technologists, ang mga engineers po kung yan ay mga medical device, no. So masusi po because the mandate of FDA is to safeguard public health. And of course, we cannot compromise public health. Opo. So tama po, nabanggit nyo, may backlog. So talagang 2 taon ang antayan ngayon? Meron pong umaabot, sad to say, meron pong umaabot. But ngayon po, ano, talaga pong inaayos namin ang digitalization efforts ng Food and Drug Administration para po by the end of the year, mapabilis
po namin at mabawasan talaga namin, no, ma-deliver namin ito pong mga backlogs namin. Okay. Nabanggit nyo na may ganyan kayong problema sa inyong opisina. Pero nabanggit din na Senator Raffy, meron daw korupsyon may bayaran. Meron ho ba? Anong munang reaksyon dito? Totoo ba? At meron ho talaga ba kayong tinitingnan o iniimbestigahan na? Actually, yun ang nakikreate Oo. na impression, ma'am. Pagka medyo matagal ang takbuhan ng May palakasan release ng kailangan lisensya, ng pera. baka kailangan ng padulas kasi yun ang nagiging impression because of yung haba ng Opo. hinihintay po na na ilabas yung mga permiso at lisensya Opo. sa FDA. Dahil po dyan, kami ngayon ay nag-launch, no? Actually, this week lang po. Yan po yung aming e-sumbong. Bukod sa aming e-report email, which is the e-report at fda.gov.ph. Ngayon po, pupunta lamang po sila sa aming website sa fda.gov.ph kung saan meron po dong button na e-sumbong. Diyan po, pwede nyo pong i-report sa amin kung may ebidensya po kayo, screenshot, pictures, ipagbigay alam nyo po sa amin at mabilis na mabilis pong aaksyonan yan ng Food and Drug Administration because we do not tolerate any form of corruption in FDA, most particularly under the leadership of Director General Paulo Teston. Mhm. Okay, may tanong na tayo rito, Lala. Pwede bang mag-delegate ang FDA sa mga LGU through the City Health Office to inspect and apprehend private clinics believed to be offering or dispensing fake vaccines? Kapag po ang FDA ay post ng advisory, meron na po kaming kalakip doon na po pwede po ang mga law enforcement agencies, no, na para may authority na sila na sinasabi na ni FDA na itong advisory nito, for example, ay isang pekeng gamot na binibenta sa merkado, pwede na po silang umikot, pwede na po nilang i-confiscate yun, no? Because the law enforcement agencies are authorized for the seizure of these products. So, but we are closely coordinating, of course, with the local government units din naman po. When it comes to our enforcement, may mga raids po kaming sinasagawa. Okay. Ito lang siguro may balikan ko lang yung paksa dun sa pagpapalabas ng permiso dun sa mga gamot na ini-apply sa FDA. Meron pong bakuna na sa dengue. At hindi ito yung Dengvaxia, Lala, no? Kasi because of the experience natin sa Dengvaxia, baka kako na parang nalalagay din sa sa isyung politikal yung pagpapa-aproba ng bakuna kasi meron na isang Hapon, kumpanyang Hapon, ang ginagamit na rin yung kanilang bakuna sa Japan at ina-apply ng permiso dito. Kaya lang hanggang ngayon hindi pa lumalabas yung permiso para ito'y gamitin. I don't know if you're aware of that case, Attorney Kay, pero meron bang pagkakataon na kasi nga because of the experience of Dengvaxia dito sa Pilipinas, baka kako nasasakripisyo rin yung mga pwede naman at mabisa namang mga bakuna pero hindi na-aprobahan dahil nga baka merong pressure from Meron bang pending the application? government. Meron bang ganon Sa inyo? na pending application? Actually, hindi naman po tayo tumitingin for any political pagdating sa pag-evaluate ng gamot. Ang tinitingnan po natin is how safe, how effective, and kung ito po ba ay akma, no, sa case. Kasi yan po ay masusi talagang ine-evaluate, no. Yan po ay sabi ko nga hindi po kami nag-i-impose ng certain timeline, kami po ay talagang nagja-justify, no, para lumabas doon sa prescribed timeline kung talaga po namang hindi namin talaga kayang i-evaluate ng maayos because we are really safeguarding public health. Imagine niyo po, ito po ay ipoprocure ng ating gobyerno, ito po ay ituturok sa ating mga kababayan. So syempre po sisiguraduhin ng FDA na ito ay ligtas, no. Okay. Attorney, ito naman, no, kasi 'di ba ngayon marami mga supplements, yung iba yung mga pampahid-pahid lang, pampaganda, ang daming ganun 'di ba? May mga influencers pa na nag-i-endorse. Yung iba ang sinasabi, aprobado naman to sa ibang bansa
Pero makikita mo wala namang approved yun, 'di ba? Dapat dumaan din 'yon sa FDA. So yung ganung bubang proseso kapag aprobado naman sa ibang bansa, ganun din ba yung requisitos na kailangan nilang pagdaanan o mas mabilis? Kasi yung tanong ng iba, safe to. O hindi, actually hindi tanong. Ang kanilang iniisip, safe to kasi aprobado na to sa ibang bansa. Ay yung FDA daw natin, ang tagal daw lang kasing mag-approve. Ano po ang inyong tugon, Actually, attorney? Siyempre po, mas mabilis kapag ito ay aprobado, lalo na po yung mga tinatawag nating stringent regulatory authority, no? Oo. So may mga listahan po dyan ang World Health Organization. However, siyempre, ang hinihingi po natin is the evaluation made by our counterpart kung ano po ba yung FDA doon sa bansang Alam yun, nag-manufacture. And hindi po kasi po pwedeng mag-rely din ang FDA doon sa sinubmit lang ng kumpanya, kundi po makikipag-coordinate po tayo dun sa bansa kung saan nanggaling or sino ang nag-approve nun para po malaman natin na walang itinago, walang misleading doon sa information, and para naman din po makasigurado tayo na yon talaga ang inilabas nung bansang Yes. yun at hindi po yung kumpanya, because again babalik tayo doon sa we always want to ensure the quality, efficacy and safety Okay. of these medicines. Speaking of online, dami ko nakikita, FDA approved. Kasi yan ang kanilang pang-come on. Sa monitoring nyo ba, yung mga nagde-declare o nagsasabi na FDA approved, totoong FDA approved? Hindi naman pinaaprobahan lang sa recto. O parang Oo, gano'n. totoo ba? Sa inyong monitoring? Hindi. Ay, Alam nako. niyo po kung bakit. Oo. Magbibigay ako ng linaw dyan. Because we do not encourage or we do not say na kapag ka FDA registered ka, ilalagay mo siya na FDA approved. Actually, ang tawag namin is FDA registered and not really FDA approved. And because So illegal nilang ginagamit yun, ma'am? yes Ganun ba po. yun? Yes po. Ay, napakadaming. Akala ko Ang daming normal. gumagawa. Alam nun. niyo po kung bakit? Because ang FDA po ay isang regulatory agency. Siyempre, hindi po kami nag-e-endorso ng kahit na anong produkto na aming nire-regulate, no? Kaya po hindi namin pinapalagay yung logo ng FDA. Ang pinapalagay lang po namin ay yung CPR or the Certificate of Product Registration, the number, the license to operate, no, or yung mga Certificate of Product Notification kapag yan ay cosmetics. So Okay. yun po ang aming pinapalagay. Paano, ma'am? Paano yun? Paano, kasi Bigla kung gano'n akong, ginagamit at nagiging come-on siya, Oo, no? Para totoo. bumili ng produkto, sisitahin nyo ba sila o ano bang dapat gawin ng tao pag nakakita sila ng FDA approved? Ako, baka hindi naman totoo ito. Oo. O baka pag nakakita ko ng FDA approved, lalong hindi ko bibilhin. Oo, paano Ano ba? magiging sisti Yan. dyan, ma'am? Sakto po kasi in-enhance po namin ang aming verification portal. So kung kayo po ay merong gustong bilhin, no, sa merkado, whether online or in physical stores, you may visit our verification portal. It is at verification.fda.gov.ph, or again, bisitahin po ang aming website. Meron po tayo dyang verification portal icon. So, i-click nyo lang po yun, ilalagay nyo po yung keyword. Like for example, ito bang butikang to ay lisensyado ng FDA? May license to operate ba siya? Ito bang produktong binibili ko online ay rehistrado? Ito bang skincare ko na ginagamit namin ay naka-register ba ito dito sa Philippine FDA? Makikita nyo po yan dun sa aming verification portal kung kayo po ay nagdududa, no? So, makikita, marami naman po kasi tayong ma-identify na mga red flags, most particularly sa online. Sa totoo lang po, we are doing our best to have those unregistered products taken down. However, syempre, sa likod ng ating innovation, no, sa online, no, minsan po ibabalik din talaga nila, papalitan ang pangalan, maglalagay ng dash kunwari dun sa name, or papalitan, or minsan pinapalitan nila yung mga pictures, no, pero yun pala yung binibili. So may mga misleading po talaga na ganon. Pero hindi po kami tumitigil, no. Kami po ay nakikipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry. Kami po ay nakikipag-ugnayan sa ating mga law enforcement agencies gaya po ng PNP, CIDG, NBI, to combat these counterfeit or Opo. unregistered products online. Oo. Alright. Siguro panghuli din natin kasi lalo na yung mga nabebenta na lihitim mong gamot pero peke yung ibinib, 'di ba? Yung so hindi na alam po ng mga kababayan natin na ito'y kalusugan. May problema ang FDA pero hindi rin dapat
pagpaliban, di ba? Yung pag-inom ng gamot ng mga taong may sakit. So ano po yung sa inyong end? It's parang race against time kasi buhay po ang ating pinag-uusapan dito. So ano po yung mga immediate steps nyo para masawata na ito yung mga pekeng gamot na naiinom ng ating mga kababayan? Kami po ngayon ay talagang pinag-igting pa no ang aming pakikipag-ugnayan sa mga law enforcement agencies. Kung kinakailangan, kami po ay nakikipag-ugnayan para makakuha ng mga search warrants. Kami po ay nagko-conduct ng mga test buy para po yan ay ma-combat natin kasi we don't want no na mailagay sa panganib ang buhay ng ating kababayan. So maigting po yan, and nakikipag-ugnayan din po ako sa iba't ibang programa ng GMA at ng iba pa pong media patungkol po sa aming mga ginagawang programa kung kami po ay may mga nahuhuli na kailangan ipagbigay alam. So nakikipag-ugnayan po kami. In the meantime, attorney, anong payo po ninyo doon sa mga bumibili ho ng gamot? Wag na kayong bibili ng gamot sa online. Siguro ang pinakamainam. Doon sa mga Most likely diba? po yung mga prescription. Kasi po, pag kayo ay niresetahan ng doktor, kailangan po ipakita ninyo ang inyong reseta sa mga sa stores, no? Kasi po, maaaring magkakaroon kayo ng self-interpretation, lalo na kung ikaw ay wala namang medical background. At papaano ka nakakasigurado na yung binibilhan mo ay may license to operate? Paano ka nakakasigurado na yan ay hindi peke, hindi ginaya, hindi siya falsified, at lalong-lalo na po hindi expired. Yun, no? So mga pharmacy na ho tayo pupunta. Doon na ho natin ipipresent. Yung digital copy lang ba ng reseta, pwede ba yun i-present na? O yung mismong physical copy? Ina-accept Pwede. naman po Ina-accept kasi din. meron naman Ina-accept. po tayong mga teleconsult. Alright, that's good. Sa importante, sumunod sa prescription. Yun, no? Attorney, salamat ha. Salamat po, Punta mo sa amin ha. Thank you ha. Sana hindi ito una tuli. Kung maliligaw ka dyan, just let us know. Dyan sa area ng Moratot, bigyan natin ng pagkakataon na i-impart ng FDA ang kanilang mga anunsyo para ho sa ating mga kababayan. But in the Maraming meantime, salamat. attorney, thank you. Thank you. Maraming salamat. Thank you. Si Attorney Kay Ann Magundaya Borlado, spokesperson ng Food and Drug Administration.